Rolling. Magandang araw sa ating mga tagapanood. Hatid namin sa inyo ang good vibes tuwing hapon. Kasama ko ang aking partner na si Marcus Medina at Edison Mendoza. At ito ang Broskies! Broskies! Ngayon marami tayong pag-uusapan ng mga issues tungkol sa ating universidad. Lahat tayo nakaka-relate dito dahil lahat tayo dumaan sa pagka-estudyante. Gusto yan, partner? Napaka-controversial ng mga topic natin. Pag-usapan natin yung usapang face-to-face nga ba? O blended. Uy, hot issue yan, partner. Ang daming hating-hati ang opinion ng mga estudyante sa atin. Totoo, partner. Panoorin natin ngayon, partner? Hindi, panoorin mo natin. Ito. Mas maganda yung pacing ng face-to-face unlike sa online class kasi mas less yung interaction. When it comes to transportation, dun na medyo nahihirapan lang kasi nga araw-araw nang bumabiyahe, yung traffic, given pa yung traffic dito sa Metro Manila. Pinili ko po talaga hybrid. Ngayon po tuloy-tuloy yung klase, wala nang pahinga, tas minsan po magsasabay-sabay silang lahat na may quiz, may report. Within the week lang po yun lahat. Sa totoo lang, grabe nagkakasakit na po ako. Sa totoo lang. Mas convenient na magkakaroon pa rin tayo ng hybrid learning. 5 yung subject ko, wala akong break sa isang araw. I have to take my 3 major subjects. Sunod-sunod sila. For example, na nagsabay-sabay yung quiz namin, patayan yung review namin bago yung araw ng 3 subject namin. Nakakasama siya sa mental health tsaka yung sa mismong health na din namin mga estudyante. Another changes na naman sa life na sanay ka na nung online, tapos biglang magta-transition into face-to-face. Nakaka-shock siya, pero ganda naman yung naging epekto niya sa mental health ko kasi kahit papaano, natitigilan ko na yung pagiging procrastinate. Nakakapagod siya, 1 oras papunta dito, 1 oras na naman pabalik, tapos ang hirap pa sa LRT kasi siksikan. Ang nakakapagod talaga all throughout the day is yung biyahe, hindi yung klase. So after nga natin mapanood, partner, anong masasabi mo? Sabi ko kanina, di ba, hati ang opinion ng mga estudyante. May mga pabor, may mga hindi. Ako, parang mas gusto ko blended. Blender? Ayoko na okay sa akin blended kasi yun nga, dapat i-consider din natin yung pagod, di ba? Parang tuloy-tuloy yung mga klase ng mga estudyante tapos puro quiz and exam sa isang araw. Walang pahinga. Walang pahinga. Ay, kung ako, hindi ko kaya yun. Baka mahimatay ako habang nag-i-exam ako ng partner. Ikaw ba? Sa akin naman, hati rin yung opinion ko. Siyempre kapag tuloy-tuloy yung gawain, hindi naman pwede yung ganun. Tapos wala kang break. Pero kasi mahirap din naman yung wala kang ginagawa as a student, di ba? Sanay naman tayo niya sa online class after ng screen, tapos natulog na ulit. Bitaw na, patay lang, higa na. Kahit nga minsan, online, abang nasa klase, higa ka lang. Tapos nakamute ka lang na ganyan. Minsan napipindot mo pa yung naka-on mic ka. May iba kang ginagawa, naglalaro, di ba? Get that dirty bro, get that dirty. Pero kasi, ang hirap lang din na pag sa face-to-face magastos. Tama, partner. Yung mga pamasahe pa lang, yung mga pupuntahan natin, ganito ganyan. Yung oras pa lang ng pag-prepare mo, syempre 2 hours before ka umalis ng bahay. Consider natin yung traffic sa Pilipinas, partner. Oo. Kahit sabihin natin 7:30 pasok mo, anong oras ka alis sa inyo? 5? 6? Hindi, 6 baka wala na. Negative ka na doon, partner. Wala na. Takbo ka na. Wala rin yan. Sorry. Yun ang mahirap kasi hindi natin makokontrol yung traffic. Tapos considering yung strike ng mga jeepneys, yung na-phase out sila, di ba? Talagang wala na tayong magagawa sa mga ganitong issues. Kumbaga, hindi lang problemang education to. Ito yung usaping gobyerno rin kung tutuusin. Mga partner. Katulad sabi mo, parang okay din kung face-to-face. Mas magiging productive tayo sa klase. Mas marami tayong interaction sa group and sa classmates natin, di ba? Kaysa sa online, parang chat-chat lang, tapos makakausap mo lang sa online pag Yung una, hindi kita kilala eh. Ano ba ito? Sabi mo, parang masamang tao ka din eh. Hindi din eh. Lalo din kasi makata sa akin. Hindi naman partner. Partner!
okay lang naman mag face-to-face, pero mas okay kung blended. Ang dali na ma-drain ng mga estudyante ngayon sa sobrang daming gawain. Talagang ang bilis mag-drain ng tao dahil hindi lang talaga sa travel time, dahil sa environment din mismo. Kaya siguro gusto ng mga bata na magkaroon pa rin ng blended. Nabigla tayo. Orient din kasi. Nabigla tayo na biglang, uy, face-to-face na agad, cool. Diba? Galing tayo sa blended, tapos canvas, at saka partner, nasa internet world na tayo Kasi ibang nagtatrabaho, di ba? Work from home na. Gusto bang huminga muna tayo, partner? Pwede. Para kasi medyo mabigat din yung mainit ang usapan. Tsaka balita ko may naghihintay din dito sa atin. Uy, excited ako malaman niya, partner. Kanina pa yun. Kanina pa siya pinapalitadahan first coating na ata siya ngayon. Binakbak pa yun, parang sculpture. Ano may lapid At dahil dyan, magbabalik ang Broskies! I'm the real deal, so authentic. I've got a seal of authenticity under my electricity. It's genetic. They don't make them like me anymore. They don't build it all strong from the roof to the floor. They don't make them like me anymore. When you start with Patron, any cocktail can be simply perfect. At magandang hapon sa inyo at nagbabalik ang Broski. Kasi si Bud. Partner, buti na lang nag-jacket. Pa-check lang ka, baka naman may nakausli dito syempre. May paan ng APIS partner. Fred Buhok naman yun. Ay, Buhok pala. Akala ko Hindi yun APIS partner. Balik tayo sa ating general elective subjects. Ayan na talaga. Gusto ko, ang dami kong memories dito, partner. Ay, nakaka-stress yung mga ganyang GE na yan. So, ano may nakaka-stress? Yung subject o yung prof? Ay, ayoko. Sige. Sabay. Pero ikaw, partner, ano ba mga experience mo sa mga general elective subject natin? Actually, kasi ang nakakainis ganito Yung mga general elective na subjects, dapat yung nagtuturo, yung mismong expert sa subject na yun. Tama Hindi yan. yung parang pang-comply lang yung mga prof na inilalagay nila. Pero kawawa rin naman yung mga prof kasi napipilitan silang aralin. Tama dyan, partner. Kasi yung iba, parang, kukunin nila subject na to, pero hindi talaga nila alam kung paano nila pagtuturo sa estudyante yung mga subject na yun. Ayoko naman sabihin na hindi sila effective, pero sana naman sa ating mga admin, wag na nilang ipilit yung mga prof, diba, partner? Tama ka dyan, partner. At tsaka, meron pa. Labanus mustasa? Hindi. Alam mo kung ano? Ay, Uy! Ano yun, partner? Sorry, kasi... Wala pa. Akala ko may babanggitin ka kasi. Wala pa. Hindi ako babanggit ng prof. Alam mo ba, eto na. Ready ka na. Ano yan? Na mas marami pang pinapagawa ang mga general elective subject kaysa sa mga major. Di ba? Totoo. Correct. Ay, bago yan. Ito. Balita ako, sabi ng staff natin, may bago daw tayong guest. Ay, ito. Mainit-init to. Nakita ko to kanina sa backstage, make-upan. Ay, semento ang gamit. Hindi ko alam kung bakit. At sobrang tagal nun kasi pinapatuyo pa, friend. Oo, ewan ko nga parang make-up ba yan o pinalitadahan pa yung pader o ano. Sobrang tagal, hindi ko alam. Papasukin na ba natin? Pasukin na natin. Pero wait lang, partner. At siya daw ay nanggaling sa angkan ng mga tiboli sa Sultang Kudarat. Tiboli? Ayun ba isang katutubo? Katutubo ng... Bawal. Sa ating mga bata, pasensya na po. At papasukin na natin, partner, ang nag-iisang Shaznay Ortiz. Palakpak naman dyan, palakpak. Ay, partner. Hello, partner. Fresh mo ngayon Pero parang Ano ba? Ano itong first time na, partner Kinakabahan ka yan. yan, po ka dyan. So, kamusta naman ang make-up mo? Todo na ba yan, partner? Ay, grabe. Grabe yung makeup artist ko, be. Tignan mo ginawa sa mukha ko. Para akong ililibing na. Wait lang, bago yan. Magpakilala ko muna sa mga nanonood sa atin. Dali, bago ako umintro. Hi, mga pare. Ako pala si Shaznay Ortiz from Broadcasting and College of Arts and Science.
So partner, parehas din palang broadcasting student na katulad natin to. Oo. Pero mukha siyang mukha siyang engineering kasi parang sinisimentohan yung mukha. Talaga. Ikaw, asama talaga na ugali mo sa akin. Hindi naman. Nagsasabi lang ako totoo. Hindi mo man lang ako sinasabihan ng maganda. Ikaw din. Hindi, ang ganda-ganda mo nga eh. Nag-iba nga yung tingin ko sa'yo eh. Ano tingin mo na sa akin? Para siyang magician. Oo. Parang siyang payaso. Pag ginano parang may rabbit din lalabas sa bulsa niya, tingnan mo. Pagta wala. Ay, wala palang Ay, wala bulsa. palang Pegi bulsa. pala. So, ito partner. Dahil GE nga. Oh. Kamusta ka naman sa inyong mga general elective subjects, partner? Ay, partner tuloy. Shaznay. Ganun nga, katulad ng sinabi nyo kanina, mas marami pa nga silang pinapagawa kaysa sa mga major namin. Lalo na nitong, ngayong college kasi, napansin ko, yung mga kinuha kong GE nung senior high school, meron ulit ngayong college. Naku, naulit, partner. Oo, parang Ay, partner. Shaznay. Parang naiyak siya. kasama na rin Oo ako sa nga eh. Gusto niyo kasama na rin ako dito sa Broskies. Pwede mo, ano Pwede mo naman. lalaki? Gusto mo, palitan mo na kami. Oo. Pwede ba? Mas mukha ka pang lalaki kaysa sa amin. Tandaan Mas mo. barako ka pa. Partido na ang makeup pa yan, oh. Sige mo. Sa ganda kong to. Sige. Pwede palit yung guess? Oo, palitan na natin to. Direct, pakat na. Ay, bakit kayo lang yung may drinks? Mas matagal pa yung makeup kasi. Oo, para pumunta dito para kumain. Pwede yung menu. Pwede, pero Pwede naman, pwede naman. Sige, huwag natin tignan. Oo, sige. Hindi sito yan. Ba't mo diniretso? Teka lang. Pwede na ba kami makakuha ng comment sa'yo o ano? Tumatahoy pa, partner. Mag-inuman na lang tayo dito, partner. Sige, magkakala Ano, dali. Ayaw? Mga broski, wait. Okay, okay. Tutuloy ko na. Nasaan na ba ako? Andiyan, nakaupo. Oo nga. Sabi ko nga kanina, di ba? Parang nadagdagan lang yung gastos ko ngayong college. Sakit sa Kasi nga, di ba nga, nakuha ko na nung senior high school, lalo na grade 11. Grade 11. Tuturan. Grade 11. Sige. Ikaw nga. Isa pa. Grade 11. Pwede. Kaya. Sige, tuloy na. Isa pa. Di ba nga, grade 11? Ay, tutuwa siya, partner. Nakuha ko na yung, sabihin natin, personal development. Okay. Hindi ko naman parang sinasabi sa akin yung college na hindi pa rin ako nag-develop as a person. Kasi may 1 unit ako na per dev ulit nung second year. Kayo, papayag ba? Baka kasi kulang ka talaga sa development. Oo. Lalo na sa Feeling ko para sa'yo talaga yun. Oo. Kaya binigay ulit. Baka in-assess ka muna bago ka bigyan ng subject. Ay, kailangan tong development, sabi. Ay, edi ikaw din pala, kailangan din Ay, hindi siya yun. Ay, hindi. Ako, almost perfect na ako. Bakit ako? Hindi ba ako perfect? Medyo lang kasi. Hindi. Ayoko ma-offend ka, Oo. Pero ito talaga. Oo. Ano mo ginawa nyo kasi sa per diem na yan? Bakit Yun nga, ganyan ka samaan yun loob? nga, di ba 1 unit lang. Tapos magkano rin, kasama rin sa tuition. Okay. Sa buong SEM, 3 beses lang kami nag-meet ng prof namin. Sino ba ito? Ay, kilala mo ba? Ikaw kilala mo? Sino? Hindi mo kasi kami kaklase nun eh. Sayang. Sinabi mo Yun, pa. di ba? Di mo rin pala. Naalala mo? Oo. Ito kasi hindi niya alam eh. Ano ba yun? Chika mo kay Isplok mo. Look mo. Ito na nga, di ba? Yun. Puro, hindi ka na natapos Puro iyon. Ano ba? Yun, 3 beses, di ba? Sa isang buong SEM. Alam mo, ang daming pinagawa. Oo. Ano nga yun? May ginawa May- natin nun? Kailangan mo nga ng personality development. Akala ko, yung una ng sagutan natin, tapos na yan hanggang isang buong SEM. Yung pala, by prelims, midterms, Araw-araw may pa yun, di ba? finals pa. Oo, B, ang dami. Sorry. Ay, grabe naman yan. Sorry. Parang kasama yung sa per dev. Parang natin, kagabi pa yung kinain mong tapsilog na amoy ko pa, ha? Yun yung masasabi ko, partner. Ayun lang, ba't ka umuwi? Okay, thank you for guesting for us. Oo. Bye-bye po! Hindi, joke lang. Joke lang. Okay. Ano bang mga experience mo? Wala ka bang magandang experience? Puro negative pagdating Oo. sa GE? Teka, sa Comfil ba? Anong manaalala mo sa Comfil natin? Yun ang pinakamahirap na exam na na-experience ko. Kahit online? Oo, B. Ay, bakit, friend? Kahit anong ginawa ko, pwede ko ba sabihin? Hindi, halata naman. Halata naman na mangopya ka. Di mo na kailangan sabihin. Alam na yun na madla. Lahat na ginawa ko, pero mali pa rin ako. Alam mo yung dalagang bukid? Ang hirap. Ano meron sa Dalagang Bukid? Di ba, dalagang bukid? Alam mo yun? Yung isda. Oo, isda. Tapos dalaga sa bukid. Yun, di ba?
ano lang yun, quiz lang yun. Sige. Nag-share na siya experience. Sige, makinig tayo. Game. Yun, quiz pa lang yun. Pero alam mo kung anong score ko? Alam. Nakuha ko 8/30. Mas mataas pa ako sa mga major ko kaysa doon. Filipino naman ako. Hindi ko rin alam bakit. Hindi, pero mataas pa rin yung grade ko noon. Pero ayun nga lang, feeling ko, ako, sa akin lang naman, mas natuto pa ako sa mga nakikita ko online lang sa Facebook, yung kunwari, pinagkaiba ng nang sa nang, unlike nung online class na sa GE nga natin. Hindi ko rin alam. Pero partner, sa mga napag-aralan mo sa GE, ano yung pinaka-over... Okay, partner mo siya. Ay, partner. Hindi, feeling ko, pares kayo kayong damit eh. Oo. Tignan mo. Kambal kasi kami. Medyo hawig pa, payagan. Lugi ako. Hindi, partner, ano yung tingin mo magiging comment mo sa pag-credit ng mga GE or General Elective Subject natin? Ano pag-credit? Hindi, yung... Ba't mo ako tinatanong? Ako nagtatanong kasi sinunang mo ako. Ngayon, hindi ko na alam kung anong tatanong ko sa'yo. Binalik sa'yo, back to you, partner. Sige. Sige, paano pa pag-credit? Back to you. Paano nga? Paano credit? Hindi, partner, yung pagkuha natin, kung ano bang comment mo, kung dapat ba talaga o dapat bawasan, dapat tanggalin, ano ba? I believe na pwede naman bawasan. Bakit? Binabayaran natin yung per unit. Pero napag-aralan na nga rin natin yung senior high school. Nakuha na natin. Tapos magbabayad pa tayo. Tapos sayang din yung oras. Totoo. Totoo, partner. Sayang yung oras na gugugulin natin nun. Kaysa makapag-aral na tayo, makafocus na tayo sa majors natin. Kailangan pa natin magbigay ng effort. Oo, ng time pa doon sa minor na yon. Pero totoo yun kasi alam mo sa totoo lang, meron akong kaibigan na nasa abroad. 3 years pa lang siya nandoon. Ang dami na yung degree agad. Dito tayo 4 na taon, 1 degree lang. So sa kanya, ang dami na niya nagagawa. Ang dami na niyang experiences, ang dami na niyang pwedeng i-share, ang dami na niyang skills kung tawagin. Tapos sa atin, dito sa Pilipinas, 4 years na yon, ginagapang pa yung 4 years na yon. Tapos lahat tayo nag-aaral. Para lang sa iisang degree. Tama dyan, partner. Yung mga general elective, hindi ko naman sinasabi na mali siya or wag dapat lagyan. Pero yun nga, katulad ng sinabi mo, bawasan. Kasi yung ibang mga prof, yun nga, mas matindi pa magpagawa kaysa sa mga major subject niya. Pwede ba ako mag-add mga broski? Sige lang, walang problema. Basta kasi ikaw. For me rin, kaya nga rin tayo may senior high school. Kasi para lahat sana ng GE, doon ilalagay. Totoo. Kasi 'di ba, ang purpose nun is para ngayong college, mag-focus na lang tayo sa majors at hindi sa minors. So partner, wait lang. Medyo ang bigat ng topic natin ngayon. Kinakabahan ako baka ano mangyari sa atin. Kung ano. Kaya, hinga muna tayo partner. At ubusin mo muna tong pulutan mo. Okay. At magbabalik ang Broskies! Just what you want to be, you will be in the end, and I love you. Yes, Bleu de Chanel. Nagbabalik ang Broskies! So yun, nakapagpahinga na kami at nakapag-shot na rin at medyo... May amats na, pare. So ngayon, anong pag-uusapan natin ngayon, partner? Pag-uusapan natin ang mahal nating mga gardenia. Bilang estudyante, talagang madalas tayo nakaka-encounter ng mga ganitong problema. Hindi naman problema, pero mga ganitong experiences. Tara, pag-usapan na natin tong mga guard na to. Guard talaga? Di ba pwede admin? Sige, admin ng mga guard sa UE. Kasi sumusunod lang naman ang ating mga mahal na guards. Sabagay, partner. Pakita na natin yung picture. Asa yung picture? Ay, ang gwapo naman ito. Ngayon, nagpakita lang ng mga pictures dito. Tapos, pag-usapan muna natin kung anong teorya ng bawat isa. Si Pam naman. Ba't kasi napasok ng school na walang ribbon?
At saka, tignan mo yung guard, galit na galit. Susunod papasok ang may ribbon na. Dapat kasi nung bata sa jeep yung ribbon ko. Sa dami na pwedeng pag-interesan. Ribbon pa? Mahina pala yung bata ko, ako wallet. Ano gagawin ko sa ribbon? Di ko alam kung namimiloso po dito si Ate Pam eh. Kasi tingnan mo na may itsura dito oh. Ay, malulubat na agad tayo. Kasi wala pa lang yung segment natin. Napaka-perfect ng production na to. Kala ko nasa naiya ako pag ganyan. Parang grabe yung cup-cup. Grabe yung check. Kailangan kumpleto. Ultimo nga gitara, di ba? Di kailangan ng permit, ganito, ganyan. Dati naman pwede. May permit? Oo. Kahit yung mga bola pang basketball, nakita, kinukuha nila, bawal. Ay, bawal ipasok. Paano pag-PE nila yun? Ay, bawal. Bawal pa din. Wala na, ano, online ba? Wala. Anong PPE? Wag bawal. Ganon. Ako guard dito, sabi niya gano'n. Tignan natin to. Sige. Next picture pa daw. Wait. Ay, nakita ang bacteria. Anong problema niya? Ayaw papasukin kahit meron namang ID. Ay, nato yung mga ID na pag working student, parang hindi na required mag-uniform. Parang kilala ko to eh. Ito yung nag-ispalto ng mukha ko eh. Ay, ito ba yung nag-ispalto ng mukha mo? Kwento mo nga ano. Yan, namatay na. Diyos ko po. So mga broski, nagbabalik tayo after so many hours, 5 hours ata hinintay namin nakapagligo na kami. So ayan nga, pakita natin yung second picture. Ano yun? Parang pinupuna pa rin nila kahit may ID ng ganyan? Feeling ko partner kasi syempre yung mga ibang guards dyan hindi naman na-orient agad kung ano yung mga ganitong pamamahala nila. Hindi rin naman nila alam kung ano. Ayun na naman tayo ha. Direct. Bren, na-rehearse na natin yan, Bren. Ayan. Tingin nga kami. Anong tingin nyo? Anong tingin yung problema niya? Feeling ko may gusto to sa isa nating kaklase. Ang issue yan. Nakapantalon, jacket. Feeling ko hindi siya naka-uniform. Tapos anong araw kaya to? Feeling ko Wednesday. Kasi yung damit ng guard, tingnan mo, medyo fitted. Bawal pumasok kapag walang org shirt? Ganun, kahit wash day kung tawagin yan. Pero alam ko kapag wash day, talagang wash day. Lang eh. Pero may mga nakikita ko dire-diretso, walang puna. Ang mga guard dyan, kahit naka-civilian, kahit nga ang tingkad ang kulay, para mapansin, hindi nila pinapansin eh. Parang galit ka ata? Hindi. Kasi, tingin nyo, bakit ganun? Parang iba-iba yung nagiging desisyon ng mga guard sa mga students natin. Feeling ko kasi ano yan, partner. Parang depende na yun sa pamamahala nung nasa itaas. Pero sana naman, baguhin na nila yung ganong sistema. For example, dun sa mga PE uniform, kailangan baunin pa. Napaka-hassle, katulad ng ibang lugar na malalayo. Totoo. Yung sa LRT, nakaganon sila, tapos bit-bit nila yung mga gamit-gamit para sila nila. magka-camping. Ano yun? Ang dami nilang baon. Kasi kung hindi naman may iwasan yon yung pagdadala ng PE uniform, kailangan ng locker. Kung kaya. Yung mga locker ata nila din, may parang locker ba sa'yo? sinauna pa yun, panahon pa ni Jaworski. Kaya ang iba ata wala nang susi dun. Nakalak na lang yun eh. Yung aparador na lang yun. Parang hindi nga metal yun eh. Wood nga din ata yun eh. Yung sa may sa may Eduk building. Tsaka puro anay na ata yun. Ang pili lang course na may locker. Anong course ang may locker? Usually yung mga biology. Pero tama yung sinabi mo ha. Nakaano sa taas yun. Kung paano i-orient yung mga guard sa mga rules and regulations. Kasi mahirap talaga sa mga estudyante, di ba? Hindi nila alam kung kailan ba sila masisita, kung kailan babawal yung mga suot nila, di ba? Kaya dapat parang linawin ng taas. Ng taas pa rin. Balindin tayo dito, friend. Head ng mga guard. Kung ano yung mga rules and regulation na dapat ipatupad sa mga students para hindi rin mahirapan tayo. Walang tayo. So ayun, napakaganda ng mga napag-usapan natin. And sana magkaroon talaga ng kaayusan itong security system natin, lalo na sa ating universidad. Sa bagay. Disclaimer lang po, hindi po namin sinisiraan ng mga guard. Gusto lang po namin mabigyan pansin yung mga common concerns ng mga estudyante. Kasi nga, nahihirapan din kami. Akala namin pwede. Halimbawa, yung pagdadala ng gitara. Akala namin pwede kasi matagal na namin ginagawa yon. Pero, nung nagdala kami, hinahanapan kami ng permit. Sa bawat kilos mo talaga, kailangan ng permit.
Tapos syempre, sariling bayad din yun ng estudyante. Kung tutusin, ginagawa ngayon ng estudyante para rin naman sa ikakaayos ng universidad. Po-promote natin yung university natin. So masakit din yun para sa aming mga estudyante na ginagawa na namin lahat. Pero kami pa rin yung nag-aabono. Tapos mataas pa yung tuition fee na binabayad natin. Tama ka dyan, partner. Pero ito, ikaw, may gusto ka bang sabihin bago tayo magtapos? Tama. Ay, napaka-sensible ng sinabi mo, ha? Mga kapatid, kapamilya at kapuso, maraming salamat sa pagtangkilik sa Broski. Kasama ko si... Ako si Marcus Medina. Si Edison Mendoza. Shaznay Ortiz. At kami ang... Ano ba? Ito kami. Anil. Kami ang... Broskis!